Good day, class. So, for this day, we will be discussing the first lesson that we have today. So, the basic concepts and theories of management. Before we uh, proceed to the lesson, let's have an overview of the subject. So, basically, this subject is about the management functions, which are the planning, organizing, leading, and controlling. And you will be oriented to the importance of these functions and the role of each area in, of course, entrepreneurship and the organization itself. Okay? When we say planning, ito po yung pag-decide kung ano-ano yung mga objectives ng mga businesses at paano ito ma-achieve in an organization. Okay? That is planning. When we say organizing, ito yung pag-organize, pag-assign ng mga duties and assignments at the right person or workers at least or resources. Ibig sabihin, pag sinabing organizing, pag-assign ng mga duties and assignments at the right person and at the right workers or resources. Okay? When we say leading naman, ito yung pag-guide at pag-handle or pag-lead sa mga tao or sa workers para mag-work ng maayos yung um, mga workers in an organization. Okay, when we say controlling naman, ito yung pag-check mo or pag-monitor kung lahat ba ay naka-align sa mga plans or hindi. Kung hindi naman, edi mag-a-adjust tayo kung kailangan. Okay? So, yung goals and objectives din ito is to show to students how important yung each role para maging successful ang business, lalo na kung papasok kayo sa entrepreneurship or pagnenegosyo. Okay, for example, meron isang grade 11 students na gustong magtayo ng online baked goods na business. Okay? Ang planning doon, papasok yan. Pag pinaplanuhan niya kung ano yung mga product na bibenta niya, like ano, mga cookies ba yan or mga brownies, sino yung target market, kung mga students or mga office workers, and kung paano niya to ibebenta, kung yun ba is online or via Facebook and Instagram. Doon pumapasok yung planning. Ngayon pumapasok dyan yung organizing. If inayos niya yung mga suppliers ng ingredients, yung mga schedule ng pagbe-bake or delivery methods, kung pinili niya rin yung mga kaibigan or mga staff, mga kaibigan niya na marunong mag-design para tumulong sa mismong marketing nan. That is organizing. When we say leading naman, um, tuwing may mga rush orders, siya yung nagbibigay ng motivation sa workers, sa mga group, or sa mga tao, and nagtuturo ng mga effective ways para sa packaging and minimake sure na na-implement yung teamwork sa isang organization. When you say controlling naman, dito niya tinitingnan kung okay ba yung feedback ng customer and inaayos niya yung process kung if in case may mga complaints man. Halimbawa, nagpalit siya ng packaging para hindi madurog yung brownies habang dinideliver. That's part of controlling. Okay? Next, we have this image uh, which shows yung mga words na inline sa mismong management. Okay? And meron tayo dyang business, improvement, education, procedures, analysis, and so forth. Okay? Next, we have the definition of the management. When we say management, sabi daw dyan, it is a process in designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. So, basically, pag sinabing management, um, ito yung pamamahala or of course management. Sabi daw dyan, process siya ng pag-design and pag-maintain ng environment na kung saan lahat ng nandun or yung mga tao na nandun is magtutulong-tulungan para ma-achieve yung ng maayos yung objectives or goal ng isang organization. Okay? In other words, yung management hindi na siya tungkol sa pagiging boss. Kaya ito ay about sa pag-create ng maayos na system and group of people para ma-achieve ng successful yung goal ng isang organization. For example, sa isang grade 11 na klase, nag-ready kayo or nag-prepare ko kayo halimbawa ng mini food bazaar na project as part of your subject. Halimbawa, ang subject natin is entrepreneurship. Okay? Again, ang subject natin entrepreneurship and one of your or as part of your project or part of your subject requirement is yung mag-prepare kayo or mag-ready kayo ng mini food bazaar, and ako as your teacher, I will serve as your manager.
Okay, ako yung nagpaplano ng mga schedule, nag-assign ng task, kung sino ba dapat magluluto, sino magbibenta, magpe-present, at minimake sure ko na lahat ay may role at naiintindihan lahat ng gagawin. Okay? And yung mga students will be divided into groups. May taga-bili ng ingredients, taga-ayos ng booth, at saka taga-benta. Yun ang role nyo as a student. Okay? And ang objective naman natin is makabenta, of course, ng product at maka-earn ng profit and maka-acquire ng learning. Okay? And ako, yung teacher nyo, bilang teacher or bilang manager, ay nag-create ako ng environment wherein lahat ng students or dapat lahat ng students ay may kanya-kanyang role and alam dapat yung mga gagawin. And of course, tinutulungan yung isa't isa para sa isang objective or isang goal, which is yun nga, magkaroon ng successful na food bazaar. So, dahil nga merong maayos na management, na-achieve nila yung or na-achieve natin ang objective natin in an effective way. Ito yung pinaka-practical example ng definition ng management din na Weyrich and Cons ng 1993. Okay? Next, ito naman yung mga basic definitions na dapat natin i-consider para mas maintindihan natin yung management. Okay? Dito naman, sinasabi lang dyan na as a manager, ito yung mga taong hina-hire or ina-assign para, of course, magampanan nila yung mga specific functions or mga tasks or tungkulin nila sa isang organization or isang business. Okay? Yung mga functions nila or yung mga tungkulin nila is tinatawag natin yung managerial functions. And usually, binubuo siya ng mga, yung managerial functions. We have planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Pag sinabi po natin planning, ito yung pagkaset ng goals and pagbuo ng plano para ma-achieve natin yun. Okay, pag sinabi naman natin organizing, ito yung pag-aayos or pagkasaayos ng mga tao, mga resources, or pwede rin mga gawain. Okay, kapag sinabi naman natin staffing, ito yung pagpili at pag-assign natin ng tamang tao para sa tamang trabaho. Okay? When I say leading naman, ito yung pag-guide natin, pag-lead, at pag-motivate sa isang team. Okay? Controlling naman, pag-monitor natin kung lahat ba ay on track or naayon ba sa objective or sa mga plano natin. Okay? For example, let's say, may school or club kayo na nag-organize ng fundraising event. Ito yung concert for a cause. Yung president ng club will act as your manager. So, yung nagpa-plan ng buong event, kung kailan, kung saan, kung magkano yung tickets, and in-organize niya yung team. May taga-promote, may taga-ayos ng ticket, may taga-ayos ng stage setup. So, if naghanap siya ng volunteers na reliable para tumulong, ang tawag doon staffing. Okay? So, pag naman pinangunahan niya or nilid niya yung mga meetings and in-encourage niya yung mga members sa isang event natin, ang tawag doon leading. So, halimbawa naman, during the event, chinek niya ng maayos yung mga flow, kung may delay ba at kung naayos niya kaagad yon, tawag doon controlling. So, yung president na to, yung nag-act as manager, hindi lang siya basta leader. Siya din yung gumagawa ng mga managerial role. So, ginagawa niya lahat ng planning, organizing, staffing, leading, and controlling to make sure na yung event is maging successful. Okay? Next, we have yung management is applicable siya sa kahit anong klase ng organization. Okay? O hindi lang siya basta naka-align sa mga businesses or company. So, basta may mga tao at resources tayong kailangang i-organize, i-monitor, or kailangang i-manage, hindi lang to limited sa isang type ng organization. For example, kahit sa student council natin, sa ABM council, may management na nangyayari doon. Okay? Kami doon sa council, nagkakaroon ng management. Nabawa, nagkakaroon kami or kailangan namin magplano ng mga projects. Maghahanda kami ng calendar of activities. Ang tawag doon planning. Okay, if mag-assign naman kami ng mga committees, ang tawag po namin doon ay organizing. Halimbawa, humanap kami ng volunteers, tawag natin doon ay staffing. If i-guide natin or i-lead natin yung mismong team, ang tawag po natin doon ay leading. Okay? And if i-monitor natin kung successful ba yung activities, ang tawag po natin doon ay controlling. Okay? Kaya kahit hindi siya actually a business, gumagana pa rin yung management principles. Yun lang yung sinasabi dyan. Okay? Next, we have
Yung management daw is very important sa lahat ng level ng isang organization. Whether ikaw ay nasa top management, middle or entry level position, kahit anong position mo, maapektuhan ka pa rin at mararamdaman mo pa rin yung mismong management. So dahil nga doon, nag-guide kung paano dapat nag-work or nag-flow yung isang organization. For example, halimbawa, crew ka. Kung ikaw ay isang crew sa isang fast food restaurant, kahit na hindi ikaw yung manager, mararamdaman mo pa rin yung management kasi nga may schedule ka, may task ka, may rules ka na kailangan i-follow, and may supervisor ka na nag-check ng performance mo. So, ibig sabihin, kahit nasa lower level ka, yung decisions at directions ng management ay nakaka-apekto pa rin sa'yo. Okay, yun lang yung sinasabi dyan. Next, we have, ayan, dito naman sinasabi dyan, ang goal ng lahat daw ng managers, kahit man yan ay senior manager or junior manager, is pareho lang. Ano yun? Ano yung pinaka-highlight na kanilang organization or goal, which is kumita or to earn a profit. Okay? Para magka-profit, of course, kailangan natin gumawa ng tamang decisions para sa mga resources ng organization, like yung mga pera, yung mga tao, and yung mga oras, para mas magamit natin na maayos at hindi masasayang. Okay? Sabi nga dyan, used without wastage. Halimbawa, or example, may manager ng isang milk tea shop. So kahit siya ay assistant manager lang, o yan, junior level siya, kailangan pa rin niyang siguraduhin na sakto lang ang binili na sa ingredients, hindi sobra para hindi masayang, maayos dapat yung schedule ng staff para hindi tambak ang overtime, at tama ang pricing ng milk tea. Okay? So, kapag nagawa niya to ng tama, hindi lang makakatipid yung shop, kundi para makikita pa rin, o mas kikita to ng mas malaki pa. And that's a good management for all of the goal of the profit. Okay? Next, we have this one. Sinasabi lang dyan um, yung pagmamanage daw is kailangan or laging may kinalaman sa productivity. So, ibig sabihin, paano mas marami at mas maganda yung mapoproduce ng isang organization gamit ng resources. Okay, so kailangan mong gumawa ng mga products or services na valuable sa customers. Okay, yung silbi or purpose or gusto nilang bilhin, ganoon siya. Okay, pero mas maganda para sa business kung mas mataas yung production volume, mas maraming ginagawa or binebenta, kasi kapag of course mas maraming na ipoproduce, bumababa yung cost per unit. Okay, so may chance ka talaga na malaki ang kitain mo. Okay, for example, may gumagawa ng customized tote bags. Kung 10 peraso lang yung ginagawa niya kada linggo, baka gumastos siya ng 100 pesos per bag. Pero kapag gumagawa siya ng 100 bags, dahil bultuhan na ang bili niya sa tela at tinta, bumababa yung gastos sa 70 per bag. Okay? So kahit ibenta niya at parehong presyo, mas malaki yung kita niya sa mas maraming production. That's smart production. Plus, productivity equals better profit. Okay? Next, so sabi doon ni Charles Reynolds, define niya daw yung management as getting things done through the efforts of others. Okay, sinasabi lang dyan na yung manager daw is iba sa regular na employee. Bakit? Tingin nyo. Kasi nga, ang manager ay may mga taong naka-report sa kanya or nag-report sa kanya. O, sila yung mga tinatawag nating mga doers, yung mga of subordinates, sila yung mga tinatawag nating operatives. Okay? Yung mga operatives na yan, mga subordinates or doers na yan, yung mismong gumagawa ng daily task, yung mismong routine ng gawain habang yung manager naman is siya yung nagpaplano, nag-organize, nag-lead at nagko-control na tinatawag nating managerial functions. For example, sa isang coffee shop, yung barista yung gumagawa ng kape, naglilinis at nag-aasikaso ng customer, siya ang operative. Okay? Pero ang manager ng coffee shop, siya ang nag-set up ng schedule, nag-check ng inventory, nagde-decide kung may promos, at tumutulong mag-solve ng problems. Siya din yung nag-manage, hindi lang gumagawa ng routine tasks. So kahit pareho lang sila ng trabaho, magkaiba sila ng role. Next, sabi daw dyan, yung management is umiikot lang siya sa buong organization. So, ibig sabihin, kahit saang level ka tumingin, halimbawa sa top
top level, middle level, or entry level, may presence pa rin ng management. So, based dyan sa definition na nandyan, yung simplest na way para malaman kung sino ang manager is kung may taong nagre-report sa kanya, ay balo sa'yo, siya ay isang manager. Okay, hindi mo kailangan ng matinding title para or basta grupo, yung may grupo kang hinahandle or group kang hinahandle or team at ikaw ang gumagawa ng decisions para sa kanila, ikaw yung manager or manager ka. For example, sa isang school event, may isang teacher or leader, na or isang student leader na inassign bilang team head ng logistics. Ngayon, may 5 siyang classmates na inassign sa kanya para ayusin yung chairs, sound systems, tsaka yung stage. So, dahil siya yung pinaghihingan ng direction at nagbabantay sa performance ng group, automatic siya yung manager ng team. Okay? Kahit student pa lang siya, ganun yung magiging role niya as a manager. That's how management works at all levels. Basta may nag-report sa'yo, you are a manager. Okay? Ngayon naman, let's talk about the principles of management. Okay? Dito naman guys, sabi doon ni Frederick Taylor, nga pala siya ay tinatawag din or kilala siya bilang father of scientific management. So, gumagawa siya ng mga principles sa management. Okay, ano ba yung goal nun? Una, magkaroon ng maayos saka magandang samahan or sa loob ng isang organization or sa isang group. Then, next one is mag-develop yung buong potentials ng mga employees ng mismong company or organization. And next is para makakuha ng highest na output or madaming output or result. And of course, lastly, para mapalitan yung rule of thumb. Pag sinabing rule of thumb, ito yung nag-organize ng or magkakaroon ng systematic na paggawa or ways sa isang organization. Pag sinabing rule of thumb, ito, diba, lahat tayo merong thumbs. Lahat ng daliri nyo. Tawag dyan para mapalitan daw natin yung panguhula-hula. Okay? So, based daw or sabi daw nila Jones at George noong 2003, yung mga principles ni Taylor is pwede siyang isummarize sa 4 na principles ng management. Okay, at isa-isahin natin siya. Okay, number 1, improvement in task performance. So, sabi ni Taylor, kailangan talaga na pag-aralan kung paano ginagawa ng mga workers yung kanilang mga tasks. So, dapat kunin lahat ng informal na alam nila sa trabaho, tapos itry natin sa iba't ibang paraan para mapaganda at mas maging mabilis yung trabaho nila. For example, sa isang fast food restaurant, nakita ng manager na may shortcut yung crew sa pag-assemble ng burger. Ngayon, na hindi formal na tinuturo sa mismong training o sa mismong work nila, pero mas mabilis yon. Ngayon, kinokollect niya ni manager yung tip na yon and sinubukan niyang i-improve, tapos at itinuruan niya sa lahat para mas maging effective or efficient yung mismong trabaho. Okay, ganun yung nag-work yung improvement in task performance. Next, we have codification of new methods of performance into written rules and standard operating procedures. Ito naman, kapag nahanap na yung best na way and method sa paggawa ng isang task, sabi ni Frederick Taylor daw, dapat i-record at gawing standard procedure daw to para ituro at gamitin sa lahat ng empleyadong may parehong trabaho. Para sa madaling salita, or in other words, yun na yung official na paraan or way sa paggawa ng task na yun. Kasi parang naniniwala si Taylor na makaka-help daw yun para maging efficient yung buong company. So for example, sa isang factory, nalaman daw na yung pinaka fastest way at tamang way sa pag-assemble ng product is nalaman sa isang factory. Ngayon, kaya ginawa nilang standard yung method na yun at tinuruan lahat ng workers na sundan ito, sundan yun para pare-pareho at mabilis ang output ng buong team. Ganun nag-work yung codification. Okay? Next, number 3. Sabi ni Taylor, para tumaas to specialization at efficiency, kailangan talaga na maintindihan ng workers na mabuti yung trabaho nila sa pamamagitan ng training. Parang lahat naman ata nagkakaroon ng training before isabak sa mismong trabaho. So, dapat kaya nilang gawin yung task nang hindi bababa sa minimum na standard na sinet ng organization. Kung hindi nila kaya,
kailangan silang ilipat sa ibang section habang um, hanggang sa maabot nila yung mismong tamang level of performance. For example, sa isang call center, may training para matutunan yun ng mga agents kung paano sagutin ng maayos yung mga calls. So, yung mga hindi nakaabot sa minimum score sa evaluation, nililipat muna sa ibang department kung saan makakapag-improve sila bago bumalik sa original na trabaho nila. Okay, ganun yung number 3. Number 4 naman, si Taylor daw bilang manager na focus siya sa productivity. Nagsuggest siya ng bonus pay system para sa mga empleyadong masipag. Tsaka lumalagpas doon sa or nag-exit sa minimum na performance na hinihingi or required sa kanila. Tawag doon, remuneration. So, yung remuneration ko guys, yun yung bonus pay or mismong pasahod or sahod or sweldo. Dagdag na sahod or sweldo. Okay? For example, sa isang factory, yung mga workers na nakakagawa ng higit sa target na number ng product or quota nila sa isang araw, pinibigyan sila ng extra bonus sa sweldo, parang pa-thank you or pasalamat sa hard work na pinakita nila. Okay? Ganun nag-work yung number 4. Next naman, ito naman si Max Weber naman. Isa siyang German na scholar. Interested siyang gumawa ng mga formal na system para sa organization. Ngayon, para daw mas maging effective daw yung mismong management and maging efficient yung operation. Ngayon, nagfo-focus siya doon sa mismong authority structure or kung ano yung may power sa loob ng isang organization. Okay, kaya ginawa niya yung principle ng bureaucracy. So, sabi niya mahalaga daw or important daw na yung mismong hierarchy or pagkakaayos-ayos ng levels sa isang organization. We have yung authority at yung bureaucracy para maging successful daw yung mismong organization. For example, sa isang school, di ba may principal sa taas, then may mga teachers sa baba at iba't ibang roles na malinaw kung sino yung boss at may authority. So, dahil may gantong structure, mas maayos ang takbo ng school or yung flow ng school at alam ng lahat kung sinong susundin para maging maayos yung mismong trabaho. Okay, number 1 daw dyan, we have the manager's formal authority emanates from the position being held. Sabi daw dyan, kahit sino mang manager ay may capabilities or kakayahan na mag-command ng obedience at respect dahil sa posisyon nila sa mismong company or organization. So dahil doon or because of that, may mga powers silang kontrolin at i-guide yung mga employees para sundin yung mga task na binigay sa kanila. Okay, for example, sa isang tindahan, yung store manager yung boss ng mga crew. So dahil sa position niya, pwedeng magbigay siya ng instructions or directives at of course, sinaasahan niya yung na lahat yun ng mga employees susunod para maayos yung operation ng store. Okay, next number 2, occupation of position is derived from a manager's performance. So, ibig sabihin nito, yung mga skills na kailangan sa trabaho ang dapat basis natin or basehan natin kung anong posisyon yung pwede nilang hawakan ng isang manager. Kung may tamang kakayahan ka, mas bagay sa iyo yung specific na role. Halimbawa, kung may manager na magaling sa marketing skills, mas okay siya ang maging marketing manager kaysa maging finance manager para mas maganda yung result ng team. Okay? Ganun lang siya. Number 3, number 3 naman, sinasabi lang dyan na yung principles na to is dapat alam ng bawat empleyado kung ano yung ina-expect sa kanya at pati na rin kung ano yung ina-expect nila sa iba. Okay? So, dito nagkakaroon na accountability or pananagutan sa trabaho. For example, sa isang team project, malinaw na sinabihan yung bawat members kung ano-ano yung mga roles at saka responsibilities nila. So dahil dito, alam na ng lahat kung sino ang responsible sa bawat task. Kaya mas madali nilang maging responsible kung ano yung mga hindi nila nagawa. Okay? Next, we have number 4, hierarchical arrangement of positions. Okay, dito naman, ibig sabihin nito, dapat daw malinaw kung sino yung nag-report sa isang employee at kung sino naman yung kanyang pinag-reportan o sinusundan na boss para mag-report. Okay? For example, sa isang office, alam ni Juan na kailangan niya mag-report kay Maria and kay
Yun yung team leader niya. So, si Maria naman ang nag-report sa boss niya kay Ana. So, ganito, clear yung chain of command para maayos yung communication sa isang organization. Okay, next, we have number 5, effective controls of organizational members. Ito naman sinasabi or sabi ni Weaver, makukuha lang doon natin yung mas malinaw na system or maging clear lang yung system of rules or kapag may standard operating procedures or may norms na sinusunod. So, ito yung nung nag-serve as the guide para sa tamang way ng paggawa ng mga tao sa isang organization. Okay? Sa isang hotel, example to ha, sa isang hotel, may standard operating procedure tayo sila kung paano dapat i-check ng mga guests or dapat i-check yung mga guests. So, dahil may clear guidelines para pareho at maayos yung service ng mga staff, kaya mabilis and maganda yung experience ng mga customer. Okay? Ganun siya. Next, we have Henry Fayol. Dito naman, si Henry Fayol, isa siyang kilalang expert sa management. So, nag-identify siya ng 14 na principles of management. Okay, ano ba yon? Ito siya. Yan yung 14 principles of management. Sir Alvin, sino yung estudyante niya?